Ang halik na iyon sa likod ng malaking mansyon ng mga Villarin, iyon na siguro ang pinakamatamis at pinakamapait na sandali sa buong buhay ni Rina. Sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw na bahagyang sumisinag sa kanilang tagpuan, sa gitna ng amoy ng mga halaman at basang lupa, naramdaman niyang tila tumigil ang mundo. Ang mga labi ni Daryl sa kanya ay mainit, mapusok, at puno ng isang pangakong sa isip niya ay imposible. Daryl, baka may makakita sa bulong niya sa pagitan ng kanilang mga halik, ang puso niya ay parang kabayong nagwawala sa dibdib. Isang halo ng kilig at matinding takot ang bumabalot sa buong pagkatao niya. Deve, sagot ni Daryl, ang hininga nito'y mainit sa kanyang pisngi. Hinawakan nito ang kanyang batok at muling idinampi ang mga labi sa kanya. Wala yan. 5 minuto lang, Rina. Please. Paano siya tatanggi? Sa tuwing magkakatitigan sila, sa tuwing hahawakan siya ni Daryl, na para bang siya ang pinakamahalagang bagay sa mundo, nalulusaw ang lahat ng pangamba niya. Si Daryl Villarin, ang nag-iisang tagapagmana ng isang malaking hasyenda, ang lalaking tinitingala sa buong bayan. At siya, si Rina, anak lang ng hardinero nila, isang iskolar na umaasang makapagtapos para may ahon sa hirap ang kanyang pamilya. Isang lihim na pag-ibigan na kapag nabunyag ay tiyak nawawasak sa lahat ng pangarap niya. Pero sa mga sandaling ganito, sa dilim kung saan sila lang dalawa, handa siyang kalimutan ang lahat. Pinisil ni Rina ang lailayan ng damit ni Daryl. Nakakatakot. Kanina pa ako palingalinga. Baka biglang lumabas si Madam Cecilia D. Ang pagbanggit sa pangalan ng ina ni Daryl ay tila nagpalamig sa hangin. Si Madam Cecilia Villarin, ang matriarka ng pamilya, isang babaeng kasing tigas ng marmol ang puso at kasing talas ng kutsilyo ang mga salita. Para kay Madam Cecilia, may mga linya sa mundo na hindi dapat tawirin. At si Rina, para sa kanya, ay nasa kabilang-kabilang dulo ng linyang iyon. Huwag mo siyang isipin, pilit na pinapasigla ni Daryl ang boses, hinaplos ang kanyang buhok. Wala si Mama dito. Ang mahalaga, nandito tayo. Magkasama. Muli silang nagyakap, ninanamnam ang bawat segundong magnanakaw sila mula sa tadhana. Ang katahimikan ng gabi ay binasag lang ng huni ng mga kuliglig at ng malayong tahol ng aso. Payapa. Ligtas. Hanggang sa Hatsing. Isang malakas, hindi mapagkakamali ang bahing mula sa hindi kalayuan, sa likod ng malalaking paso ng halaman. Sabay silang natigilan ni Daryl. Nanlaki ang mga mata ni Rina, ang puso niya ibiglang umakyat sa kanyang lalamunan. Tinulak niya ng marahan si Daryl palayo. Sino yon? Nanginginig niyang tanong, ang boses ay halos hindi lumabas. Teka lang, sabi ni Daryl, ang mukha ay seryoso na. Kumilos siya para sumilip, pero bago pa man siya makahakbang, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog sa kanilang harapan. Flash! Isang click. Ang tunog ng isang kamera. Napasigaw si Rina at napatakip ng mukha. Para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Ang lahat ng kulay sa mundo ay nawala at napalitan ng itim at puti. Ang imahe nila ni Daryl, magkayakap, magkahalikan, nakulong sa isang litrato. Narinig nila ang mabilis na mga yabag ng paang tumatakbo palayo, papalabas ng bakuran. Hayop, sigaw ni Daryl, akmang hahabulin pero pinigilan siya ni Rina. Huwag humahagulgol na sabi ni Rina, hinila ang braso nito. Daryl, nakita nila tayo. May litrato sila. Patay ako. Patay na ko. Ang kilig ay ganap ng napalitan ng purong lagim. Hindi na ito isang simpleng chismis lang na maririnig sa palengke. Ito ay isang ebidensya. Isang sandata na pwedeng gamitin para sirain hindi lang siya, kundi pati na ang dangal ng kanyang ama. Ang ama niyang 4 na dekada ng tapat na nagsisilbi sa mga Villarin. Rina, kumalma ka, sabi ni Daryl, pero kahit siya ay bakas ang gulat at pag-aalala sa boses. Aayusin ko to, ako ang bahala. Pero paano? Paano aayusin ang isang bombang naghihintay na sumabog? Ipahiya nila ako sa buong barangay, Daryl. Anong sasabihin ko kay tatay? Sa lola ko, sunod-sunod niyang tanong, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sabi ko na sayo, delikado to, sabi ko na sayo. Hindi na niya matapos ang sasabihin. Tumalikod siya at tumakbo. Tumatakbo palayo kay Daryl, palayo sa lugar na iyon, na para bang matatakasan niya ang katotohanang nahuli na sila.
Dumiretso si Rina sa maliit na kwarto niya sa likod ng hardin, sa quarters ng mga katulong. Ibinagsak niya ang sarili sa papag na kama, isinubsob ang mukha sa unan at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang iyak. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ang scholarship niya, ang pangarap niyang maging guro, ang respeto ng mga tao sa pamilya niya. Lahat ay maglalahong parang bula. Nanginginig niyang dinukot ang luma niyang cellphone mula sa bulsa, nagbabaka sakaling may text si Daryl na nagsasabing panaginip lang ang lahat. Ngunit isang hindi pamilyar na numero ang umilaw sa screen. Nag-aalangan man ay binuksan niya ito. 2 maikling pangusap lang ang laman ng mensahe, ngunit sapat na iyon para tuluyang gumuho ang kanyang mundo at mag-umpisa ang kanyang pinakamahabang bangungot. I have your picture. Lihim niyo tapos na. Hindi nakatulog si Rina ng gabing iyon. Bawat kaluskos sa labas ng kanyang bintana, bawat anino na likha ng gumagalaw na sanga ng puno, ay nagpapatindig sa kanyang mga balahibo. Nakatitig lang siya sa kisam, yakap-yakap ang luma niyang unan, habang paulit-ulit na binabasa sa isip ang mensaheng iyon, have your picture. Lihim niyo tapos na. Ang takot ay parang laso na unti-unting kumakalat sa kanyang buong sistema. Paano kung ipakalat ang litrato? Paano kung makarating ito kay Madam Cecilia? Paano kung malaman ng lahat sa baryo? Ang pangalan ng kanyang ama, ang kanilang munting dangal, lahat ay madudungisan dahil sa isang pagkakamaling dulot ng pag-ibig. Kinaumagahan, bago pa man tumilaok ang mga manok, gising na siya. Ngunit sa halip na bumangon para maghanda sa pagpasok sa kolehiyo, nanatili siyang nakahiga, paralisado. Ang sikat ng araw na unti-unting dumadampi sa kanyang bintana ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi ng anunsyo na kailangan na niyang harapin ang mundo, isang mundong alam niyang nagbago na para sa kanya. Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto. Hindi ito ang karaniwang katok ng kanyang lola o ng tatay niya. Mahina pero formal. Rina, boses iyon ni Manang Elsa, ang mayordoma ng mga Villarin. Pinapatawag ka ni Madam. Sa sala daw. Nanlamig ang buong katawan ni Rina. Heto na. Ito na ang kinatatakutan niya. Nanginginig siyang tumayo. Nagsuot ng isang lumang t-shirt at pantalon at hindi na nag-abalang magsuklay. Para saan pa? Habang naglalakad siya mula sa kanilang munting tirahan, patungo sa malaking mansyon, bawat hakbang niya ay parang may bigat na 1 tonelada. Dinaanan niya ang hardin na buong buhay na inalagaan ng kanyang ama. Ang mga rosas na noon ay nagbibigay sa kanya ng saya, ngayon ay tila mga matang mapanghusga. Pagpasok niya sa sala, ang liwanag mula sa malalaking bintanang salamin ay halos nakakasilaw. Kabaligtaran ng dilim na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. At doon, sa gitna ng mamahaling sopa, nakaupo si Madam Cecilia, diretso ang likod, ang mukha ay walang emosyon, na para bang isang reyna sa kanyang trono. Nakatayo sa tabi nito si Daryl, namumutla at nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanya. At sa ibabaw ng maliit na mesang gawa sa salamin, sa pagitan nila, nakalatag ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang litrato. Malinaw. Makulay. Ang kanilang halik sa ilalim ng poste ng ilaw. Halika dito, utos ni Madam Cecilia, ang boses ay malamig at walang bahid ng anumang init. Lutang ang isip ni Rina na lumapit. Tumayo siya sa harap ng dalawa, pakiramdam niya iisa siyang kriminal na hahatulan. Ipaliwanag mo ito, sabi ng matandang babae, itinuro ang litrato gamit ang kanyang matulis na daliri. Walang salitang lumabas sa bibig ni Rina. Ang mga luha ay nag-uunahan ng bumagsak mula sa kanyang mga mata. Anong sasabihin niya? Na mahal niya ang anak nito. Na mahal siya nito pabalik? Sa harap ng ebidensyang ito, ang pag-ibig ay naging kasalanan. Mama, magpapaliwanag po ako, nagsimulang magsalita si Daryl, ang boses ay garalgal. Manahimik ka, isang matalim na sigaw ang pinakawalan ni Madam Cecilia, na ngayon ay nakatutok na ang masasamang mata sa anak. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin kay Rina, isang tingin na puno ng pagkasuklam. Ikaw, dinuro siya nito. Isang kang ahas. Pinakain ka namin sa pamamahay na ito, pinag-aral, binigyan ng tiwala ang pamilya mo. At ito ang isusukli mo. Umiling-iling si Rina. Hindi po. Hindi po sa ganoon. Huwag mo akong daanin sa iyak mo, bata ka, tumaas ang boses ni Madam Cecilia. Alam na alam ko ang mga tulad mo.
Ambisyosa. Ginayuma mo ang anak ko. Ano ang tingin mo sa sarili mo? Isang Cinderella na aangat sa buhay dahil sa isang prinsipe. Anak ka lang ng hardinero, Rina. At hanggang doon ka na lang. Bawat salita ay parang sampal. Bawat salita ay tumatago sa kanyang puso, winawasak ito ng pira-piraso. Napatingin siya kay Daryl, naghahanap ng tulong, ng saklolo. Ngunit nakatayo lang ito roon, balisa, walang magawa. Ang lalaking nangako sa kanyang ipagtatanggol siya, ay ngayoy isang estatwa sa harap ng galit ng kanyang ina. Doon niya naramdaman ang tunay na sakit, hindi sa mga salita ni Madam Cecilia, kundi sa katahimikan ni Daryl. Sa katahimikang iyon, pinili na siya. Siya ang itatapon. Siya ang isasakripisyo. Tumingin si Madam Cecilia kay Daryl. Iyan. Iyan ang uri ng babaeng ipinasok mo sa pamamahay ko, Daryl. Isang babaeng walang modo at walang utang na loob. Pagod na tumingin si Rina kay Madam Cecilia. Sa isang iglap, nawala ang takot at napalitan ng isang mapait na pagtanggap. Mahal ko po siya, mahina niyang sabi, sapat lang para marinig. Isang malutong na halakhak ang sagot ni Madam Cecilia. Pag-ibig. Huwag mo akong lokohin. Umalis ka na. Ngayon din dalhin mo lahat ng gamit mo at ng pamilya mo at huwag na kayong magpapakita pa sa hasyendang ito kailanman. Kumuha ito ng isang sobre mula sa gilid. Inihagi sa paanan ni Rina. Heto. Bayad para sa serbisyo ng tatay mo. At para sa'yo. Layo. Parang iyon ang hudyat na gumising kay Daryl. Mama, hindi. Huwag mong gawin to. Pero huli na. Tumalikod na si Rina. Hindi na niya pinulot ang pera. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng sala, palabas ng mansyon, dala-dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang balikat. Bago siya tuluyang lumabas, sumulyap siya pabalik. Nakita niya si Daryl, ang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi, sinusubukang lumapit pero pinipigilan ng matigas na tingin ng kanyang ina. Isang tahimik na paalam. Sa ilalim ng sikat ng araw, umalis si Rina sa hasyenda. Ang lugar na naging kanlungan niya mula pagkabata ay isa na ngayong kulungan ng masasamang alaala. Naglakad siya ng walang direksyon, ang mga luha ay tuyo na sa kanyang pisngi. Sa isip niya, isang tanong ang paulit-ulit na umuugong. Bakit parang ako pa ang masama? Nagmahal lang naman ako. Nakarating siya sa bahay ng kanyang lola Minda sa kabilang bayan, ang tanging kamag-anak na malalapitan niya. Pagod, gutom at wasak. Ilang araw siyang nagkulong sa kwarto, walang ganang kumain, walang ganang mabuhay. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kakaibang pagkahilo at pagsusuka tuwing umaga. Isinisisi niya ito sa stress. Pero isang linggo ang lumipas, 2 linggo at may isang bagay na hindi dumating. Ang buwanang dalaw niya. Nanginig ang kanyang mga kamay habang bumibili ng pregnancy test sa isang maliit na botika sa kanto. Pumasok siya sa banyo, ang puso niya ay mas malakas pa ang kabog kaysa noong gabing nahuli sila ni Daryl. Sinunod niya ang instruksyon. At pagkatapos ng 3 minutong parang habambuhay, tiningnan niya ang resulta. 2 linya. Positibo. Napaupo siya sa sahig ng banyo, ang test kit ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang mga luha na akala niya inaubos na ay muling bumalong. Hindi lang ang pangarap niya ang nawasak. Ang buong buhay niya. Habang nakasandal siya sa malamig na pader at umiiyak ng walang tunog, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Isang boses na puno ng pag-aalala. Apo, tawag ng kanyang lola mula sa labas, ang boses ay garalgal dahil sa katandaan. Rina, anak, may problema ba? Ang tanong ng kanyang lola Minda mula sa labas ng pinto ng banyo ay parang isang susi na nagbukas sa lahat ng emosyong pilit niyang ikinukulong. Humagulgol si Rina, isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang iyak ng takot, ng kawalan at ng matinding kalituhan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo doon ang kanyang lola, ang mukha nitong kulubot na ay puno ng pag-aalala. Nakita nito ang hawak niyang pregnancy test, pagkatapos ay ang mga mata niyang basang-basa ng luha. Walang salitang namutawi sa bibig ng matanda. Sa halip, niyakap siya nito ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Rina ang isang uri ng pagtanggap na hindi niya kailanman naramdaman sa mansyon ng mga Villarin. Lola, buntis po ako, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Alam ko, apo.
Halika, maupo ka, mahinahong sabi ni Lola Minda, inaalalayan siya papunta sa isang lumang silyang yanto. Ikinuwento ni Rina ang lahat. Ang lihim na pag-ibigan nila ni Daryl, ang litrato, ang pagpapalaya sa kanila ni Madam Cecilia, at ang kasumpa-sumpang resulta ng test kit. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang ang kanyang lola, ang mga mata nito'y hindi humuhusga. Kinabukasan, isinama siya ni Lola Minda sa isang maliit na health center sa bayan para makumpirma ang lahat. Ang doktor, isang mabait na babae na nasa edad 40, ay kinuhanan siya ng dugo at pinayuhan siyang bumalik para sa ultrasound pagkatapos ng ilang linggo para masigurong maayos ang pagbubuntis. Lumipas ang mga araw na tila isang panaginip. Si Rina ay parang isang multo sa loob ng bahay. Ang ama niya, na sumunod din sa kanya doon kasama ang ilang gamit na naisalba, ay halos hindi siya kinakausap. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagkadurog ng puso. Ang prinsesa niya, ang nag-iisang anak na pinangarap niyang magkaroon ng magandang buhay, ay nasadlak sa ganitong sitwasyon. Hindi sinubukan ni Rina na kontakin si Daryl. Para saan pa? Kung sa harap mismo ng ina nito ay hindi siya naipaglaban, ano pa ang aasahan niya ngayon? Masakit, pero kailangan niyang tanggapin. Mag-isa na siya rito. O, mas tamang sabihin, silang dalawa nang nasa sinapupunan niya. Dumating ang araw ng kanyang ultrasound. Kasama niya ang kanyang Lola Minda. Habang nakahiga siya sa malamig na higaan sa loob ng maliit na klinika, hindi niya maiwasang kabahan. Pumasok ang doktor, ngumiti at sinimulan ang proseso. Pinahira ng malamig na gel ang kanyang tiyan. Ang tunog ng sarili niyang tibok ng puso ay umalinggaw sa kanyang tenga. Okay, let's see, sabi ng doktor habang iginagalaw ang transducer sa kanyang tiyan. Nakatingin ito sa monitor, ang noo'y bahagyang nakakunot. Biglang bumilis ang kabog sa dibdib ni Rina. May problema po ba, doktora? Umiti ang doktor. Wala naman. Actually, malusog siya. Ayan ang heartbeat niya, ang lakas. Itinuro nito ang isang kumukurap-kurap na tuldok sa itim at puting screen. Nakahinga ng maluwag si Rina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. May buhay sa loob niya. Isang buhay na sa kanya lang. Patuloy na iginalaw ng doktor ang aparato. Muli itong tumahimik. Ang kaninang ngiti ay napalitan ng konsentrasyon. Lumapit pa ito sa screen, tila may tinitiyak. Natahimik ang buong silid, tanging ang tunog ng monitor ang maririnig. Ang katahimikan ay nakakabingi. Lola, bulong ni Rina, hinawakan ang kamay ng matanda. Bakit po kaya? Muling tumingin ang doktor sa kanila, pero ngayon, ang ekspresyon nito ay hindi na may larawan. Isang halo ng gulat at pagkamangha. Ginang Minda. Rina, dahan-dahang sabi ng doktor. Okay, this is unusual. Pero nangyayari naman. Ano po iyon, doktora? Huwag niyo na po kaming bitinin, kinakabahang sabi ni Lola Minda. Huminga ng malalim ang doktor. Ibinalik nito ang tingin sa screen at itinuro ito. Rina, apo hindi lang iisa ang puso na naririnig natin. Napakunot ang noo ni Rina. Po, anong ibig ninyong sabihin? Itinuro ng doktor ang isang bahagi ng screen. Ito ang una. Pagkatapos ay iginalaw nito ang transducer ng bahagya. At ito ang pangalawa. Nanlaki ang mata ni Rina. Dalawa? Kambal. Paano niya bubuhayin ang dalawang bata? Ang bigat na nararamdaman niya ay tila na doble. Pero hindi pa tapos ang doktor. Maingat nitong iginalaw muli ang aparato sa isa pang anggulo, ang mga mata ay nanatiling nakatutok sa monitor. Ang katahimikan ay mas tumindi na para bang pati ang hangin ay naghihintay sa susunod na sasabihin nito. Sandali, bulong ng doktor sa sarili, bago ito lumingon sa kanila na may hindi makapaniwalang tingin. Hindi lang dalawa. Tumingin ito kay Rina, ang mga mata ay seryoso at puno ng kahulugan. Rina, tatlo sila. Isang salita. Tatlong pantig. Pero para kay Rina, iyon ang pinakamabigat na salitang narinig niya sa buong buhay niya. Tatlo. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Parang nabingi siya. Nakatingin lang siya sa doktor, pagkatapos ay sa lola niya na ngayon ay napahawak na sa kanyang bibig sa sobrang gulat. Tatlo. Ang kaninang bigat ay na-triple.
Ang takot ay naging purong sindak. Paano? Paano, sa ngalan ng lahat ng santo, palalakihin niya ang 3 anak ng mag-isa? Walang trabaho, walang pinag-aralan, itinakwil ng ama ng mga ito. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo. Ang mga pader ng klinika ay tila papalapit sa kanya, sinisikip ang kanyang paghinga. Nang makalabas sila ng klinika, lutang pa rin si Rina. Hawak niya ang resulta ng ultrasound, ang 3 maliliit na hugis sa litrato ay tila nanunukso. Sumakay sila ng tricycle pauwi. Habang umaandar, napatingin si Rina sa malayong kampanaryo ng simbahan ng kanilang bayan. Ang araw ay palubog na, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa kalangitan. Doon, sa gitna ng ugong ng tricycle at ng papalubog na araw, isang bagong damdamin ang unti-unting sumibol sa kanyang puso, itinutulak palayo ang sindak. Hindi ito saya, hindi rin lungkot. Ito ay pag-asa. Isang munting kislap sa gitna ng kadiliman. 3 buhay. 3 puso. 3 himala. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isip, hindi na puno ng takot, kundi ng isang kakaibang determinasyon. Paano ko palalakihin ang 3? Pero paano kung kayanin ko? Ang tanong na paano kung kayanin ko, ay naging mantra ni Rina. Iyon ang bumubuhay sa kanya tuwing umaga at nagpapatulog sa kanya tuwing gabi. Ang sindak ay unti-unting napalitan ng tapang, isang tapang na hindi niya alam na taglay niya, isang tapang na isinilang mula sa pagmamahal para sa 3 buhay na dala-dala niya. Sa tulong ng kanyang lola Minda at sa tahimik na suporta ng kanyang ama, na nagsimulang maghanap ng trabaho bilang karpintero sa bayan, nagdesisyon si Rina. Hindi siya titigil sa pag-aaral. Iyon ang tanging baraha na hawak niya para mabigyan ng kahit katiting na pag-asa ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Nag-enroll siya sa isang maliit na pampublikong kolehiyo sa kalapit na munisipyo, malayo sa anino ng mga Villarin. Ang unang araw niya sa klase ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang kanyang tiyan, na nooy nasa 5 buwan na, ay malaki na at hindi maitago sa ilalim ng kanyang maluwag na bestida. Pagpasok pa lang niya sa classroom, naramdaman niya agad ang pagbabago sa hangin. Ang masayang bulungan ng mga estudyante ay biglang humina at napalitan ng mga pabulong na titig. Umupo siya sa pinakalikod na upuan, sa isang sulok, umaasang magiging invisible. Ngunit ang kanyang kalagayan ay parang isang malaking neon sign na kumukurap-kurap, buntis. Naramdaman niya ang mga mata sa kanyang likod. Naririnig niya ang mga pigil na hagikik. Nakita niya ang isang grupo ng mga babae na nagbubulungan habang pasulyap-sulyap sa kanya. Ang kanilang mga cellphone ay nakatago sa ilalim ng desk, malamang ay pinagpipiestahan na siya sa kanilang group chat. Grabe, ang lakas ng loob pumasok pa. Sino kaya ang ama? Kawawa naman. Ang landi kasi ayan tuloy. Ang mga salita, kahit pabulong, ay tumataraki sa kanyang puso. Yumuko siya, tinitigan ang kanyang lumang notebook, at pilit na hindi pinansin ang mga ito. Ngunit mahirap. Ang hiya ay parang mainit na likidong unti-unting pumupuno sa kanyang dibdib, nagbabantang apawan siya. Pumasok ang kanilang propesor, isang may edad ng lalaki na may malalaking salamin. Nang mapadako ang tingin nito sa kanya, bahagya itong natigilan, ngunit agad ding ngumiti ng tipid, isang ngiti ng pag-unawa, hindi ng panghusga. Good morning, class, bati nito. Education is for everyone, regardless of age, status, or condition. Let's remember that. Isang banayad na paalala, pero sapat na iyon para bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Rina. May isang taong nakakaintindi. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lang. Nang magsimula ang klase, isang babaeng nasa unahan ang nagtaas ng kamay. Siya si Maritz, kilala sa pagiging prangka at medyo mayabang. Sir, sabi nito sa malakas na boses, sinisigurong maririnig ng lahat. Paano po kung iyong kondisyon na sinasabi niyo ay maging distraction sa klase? Hindi po ba unfair yun sa aming mga seryosong mag-aral? Hindi nito binanggit ang pangalan ni Rina, pero ang mga mata ng lahat ay muling napunta sa kanya. Ang patama ay malinaw pa sa sikat ng araw. Naramdaman ni Rina na namula ang kanyang mukha. Gusto niyang magtago sa ilalim ng kanyang mesa. Gusto niyang tumakbo palabas at huwag nang bumalik kailanman. Endless cruise, mahinahong sagot ng propesor. Ang pagiging seryoso sa pag-aaral ay nakikita sa kung paano ka nakikinig sa leksyon, hindi sa kung paano mo pinapakialaman ang buhay ng iyong kaklase.
Isang matunog na sagot na nagpatahimik kay Maritz, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang lason ay naikalat na. Siya ang sentro ng atensyon, ang paksa ng tsismis, ang buntis na estudyante sa dulo ng silid. Sa gitna ng kahihiyan, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Noong grade 6 siya, sa kanilang graduation, tinanong siya ng kanyang guro kung ano ang gusto niyang maging paglaki. Buong pagmamalaki niyang sinagot, gusto ko po maging teacher. Naalala niya ang ngiti sa mukha ng kanyang tatay noon, ang pag-asang nakikita nito sa kanyang mga mata. Ngayon, heto siya. Nakaupo sa pinakadulong silya, dala-dala ang bigat ng kanyang pagkakamali, ang pangarap na iyon ay tila mas malayo pa kaysa sa mga bituin. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang mahinang pitik mula sa loob. Tapos isa pa. Ang kanyang mga anak. Ang alaala ng pangarap niya, kasama ang paalala ng 3 buhay na umaasa sa kanya, ay nagbigay sa kanya ng isang bagong lakas. Itinaas niya ang kanyang ulo. Tumingin siya ng diretsyo sa pisara, hinawakan ng mahigpit ang kanyang ballpen, at nagsimulang magsulat. Hindi. Hindi ako susuko. Kinagabihan, sa kanilang klase sa Rizal, mayroon silang recitation. Isa-isang tinatawag ang mga estudyante para ipaliwanag ang isang kabanata ng Noli Me Tangere. Kinakabahan si Rina, pero naghanda siya. Nagbasa siya ng mabuti. Okay, last one. Ines Rina Santos, tawag ng guro. Nanginginig ang mga tuhod ni Rina habang tumatayo. Ang lahat ng mata ay muling nasa kanya, sa kanyang malaking tiyan na ngayon ay mas kapansin-pansin pa habang siya'y nakatayo. Huminga siya ng malalim. Nagsimula siyang magsalita, ang boses niya ay mahina sa simula, ngunit unti-unting lumakas habang ipinapaliwanag niya ang paghihirap at katatagan ni Sisa. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang isang biglaang paninikip sa kanyang puson. Isang bahagyang kirot. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang mga daliri niya ay nanginginig. Saglit siyang natigilan, nawala ang mga salita sa kanyang isipan. Sa katahimikan ng classroom, isang malinaw na bulong ang narinig niya mula sa direksyon ni Maritz. Hala, baka manganak na to. Kasunod nito ang pigil na tawanan mula sa ilang kaklase. Ang kirot sa kanyang tiyan ay tila lumipat sa kanyang puso, mas matindi, mas masakit. Ang mga huling linggo ng pagbubuntis ni Rina ay isang malaking pagsubok. Ang mga Braxton Hicks, o yung mga practice na paghilab, ay naging mas madalas, na laging nagbibigay sa kanya ng bahagyang takot at pag-asa. Tumigil na siya sa pagpasok sa klase, sa payo na rin ng doktor at ng kanyang lola. Ang kanyang buong mundo ay umikot na lang sa loob ng kanilang maliit na bahay, sa paghihintay. Isang gabi, habang tinutulungan niya ang kanyang lola na magtupi ng mga damit pambata na galing sa donasyon, isang matinding kirot ang biglang sumakop sa kanyang buong katawan. Hindi ito katulad ng mga nauna. Ito ay malalim, matagal, at may kasamang puwersa na nagsasabing, heto na. Napasigaw siya. Agad na lumapit ang kanyang lola at ama, ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Sa gitna ng gabi, isinakay nila si Rina sa isang pinara nilang tricycle. Ang bawat lubak sa kalsada ay parang karayom na tumutusok sa kanya. Ang bawat paghilab ay isang paalala na mag-isa niyang haharapin ang pinakamahalagang laban ng kanyang buhay. Ang public hospital ay abala at maingay. Ang amoy ng antiseptic ay humalo sa amoy ng pawis at takot. Dinala siya sa delivery room, isang silid na malamig at pininturahan ng puti. Ang tunog ng heart monitor na sumasabay sa 3 maliliit na tibok ng puso, ang tanging musika sa kanyang pandinig. Ang kanyang lola at ama ay hindi pinayagang pumasok. Mag-isa siya. Sa tabi niya ay isang nurse na abala sa pag-aayos ng mga instrumento at isang doktor na kalmado ang mukha. Okay, Rina. Ready ka na ba? Tanong ng doktor. Unahin natin yung isa. Are ng malakas kapag sinabi ko. Sumunod si Rina. Umire siya ng buong lakas, gamit ang lahat ng natitirang enerhiya sa kanyang katawan. Ang sakit ay hindi mailarawan. Para siyang pinupunit mula sa loob. Sumigaw siya, isang sigaw ng sakit at pagsusumamo. Sa kabilang dako ng bayan, sa malawak na hasyenda ng mga Villarin, ibang-iba ang eksena. Si Daryl ay nasa isang malaking handaan para sa kaarawan ng isang pinsan. Ang hangin ay puno ng tunog ng masasayang tawanan, ng kalansingan ng mga baso ng alak, at ng malakas na tugtugin. Nakaupo siya sa isang mesa, napapaligiran ng mga kaibigan at kamag-anak,
Ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Hawak niya ang isang baso ng whiskey, tinititigan ang yelong unti-unting natutunaw. Naalala niya ang mga gabing magkasama sila ni Rina sa likod ng kanilang bahay, ang mga pangarap na sabay nilang binuo. 5 buwan na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita. 5 buwan ng pagsisisi at pangungulila. Sinubukan niyang hanapin ito, pero walang may alam kung nasaan ito nagpunta. Ang kanyang ina ay nagbantang itatakwil siya kapag ipinagpatuloy niya ang paghahanap. "Cheers, pinsan," sabi ng isa, itinaas ang baso. Pilit na ngumiti si Daryl at itinaas din ang kanyang baso. Clink! Ang tunog ng kanilang tagay ay kasabay ng pagsabog ng fireworks sa kalangitan. Boom! Bumalik sa ospital. Sa gitna ng isa pang malakas na pag-ere ni Rina, isang manipis, ngunit malakas na iyak ang pumuno sa silid. Uha! Uha! Okay, Rina. Isang babae. Malusog, sabi ng doktor, ang boses ay kalmado. Inilapit ng nurse ang maliit na sanggol sa kanyang dibdib. Sa kabila ng pagod at sakit, tiningnan ni Rina ang kanyang panganay. Ang maliliit nitong mga daliri, ang kulubot nitong balat, ang mga matang nakapikit pa. Isang agos ng pagmamahal ang bumuhos sa kanyang puso, tinatangay ang lahat ng sakit. Hinaplos niya ang malambot na pisngi nito. Ang unang pagdampi ng kanilang mga balat ay isang sagradong sandali. Ngunit wala siyang oras para namnamin iyon. Rina, may 2 pa, paalala ng doktor. Kailangan nating bilisan. Ang proseso ay naulit. Ang sakit. Ang sigaw. Ang pag-ere. Pagkatapos ng tila walang katapusang pakikibaka, isa na namang iyak ang narinig. Uha! Uha! Isa pang babae. Good job, Rina. Ang pangalawang sanggol. Dobleng pagmamahal. Dobleng pagod. Ang huli ang pinakamahirap. Halos wala ng lakas si Rina. Ang kanyang katawan ay nanginginig na sa sobrang pagod. Ang mga boses sa paligid niya ay tila lumalayo. Rina, focus. Kaya mo yan. Isa na lang, sigaw ng nurse. Nag-ipon siya ng huling lakas. Isang huling, malakas na sigaw na sumabay sa huling pag-ere. At pagkatapos, katahimikan. Isang nakakabinging segundo ng katahimikan. Doc, nag-aalalang tanong ng nurse. Pagkatapos, isang mahinang-mahinang iyak ang maririnig. Halos isang wingway lang. Lalaki, anunsyo ng doktor. Pero medyo mahina ang paghinga. Inilapit sa kanya ang 3 maliliit na bungkos ng buhay. 2 babae at isang lalaki. Ang kanyang 3 himala. Tiningnan niya sila isa-isa, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngayon, mga luha na ng saya at pagod. Nagawa niya. Kinaya niya. Habang yakap-yakap niya ang 2 at ang isa naman ay inaasikaso ng mga nurse, pumasok ang isang medtech. Tiningnan nito ang huling sanggol, ang lalaki na may seryosong mukha. May kinausap ito sa doktor. Lumapit ang doktor kay Rina, ang mukha ay may bahid ng pag-aalala. Rina, ang 2 babae ay malulusog. Pero yung bunso, yung lalaki medyo hirap siyang huminga. Kailangan nating dalhin siya sa inkubator agad para mamonitor. Ang saya na naramdaman ni Rina ay biglang nabahira ng takot. Tiningnan niya ang kanyang anak na lalaki na ngayon ay inilalagay na sa isang maliit na glass box. Ang maliit nitong dibdib ay hirap na umaangat at bumababa. Ang kanyang puso, na 3 beses nang sumaya, ay tila 3 beses ding dinudurog. Hinawakan niya ang salamin ng inkubator. Malamig. Tulad ng pakiramdam niya sa sandaling iyon. Sir, sabi ng nurse sa doktor. Medyo mababa ang oxygen level niya. At mukhang may lagnat din. Lumingon ang nurse kay Rina. Ma'am, kailangan po natin siyang maobserbahan ng maigi. May posibilidad po na kailanganin niya ng blood transfusion kung hindi mag-improve. Ang mga salita ay tumago sa pagod niyang isipan. Blood transfusion. Incubator. Ang mga terminong medikal ay parang mga dayuhang salita na nagbabanta sa buhay ng kanyang anak. Nakatitig siya sa kanyang 3 sanggol. Ang isa ay nasa panganib. At siya, ang ina, ay walang magawa kundi ang manalangin, mag-isa sa malamig na silid na iyon, habang ang ama ng kanyang mga anak ay nagpapakasaya sa isang mundong hindi na niya bahagi. 5 taon.
5 taon ang lumipas na parang isang kisapmata para kay Rina, ngunit bawat araw ay puno ng pagod, sakripisyo, at walang katapusang pagmamahal. Ang kanyang 3 anghel, sina Lyra, Lara, at ang bunso, si Leo, ang naging araw at gabi niya, ang kanyang lakas at kahinaan. Salamat sa tulong ng kanyang lola at ama, at sa mga odd jobs na pinasok niya, paglalabada, paglilinis ng bahay, pagtitinda ng kakanin, na itaguyod niya ang kanyang mga anak. Ang pangarap niyang maging guro ay pansamantalang isinantabi, ipinalit sa mas kagyat na pangangailangang maging isang ina. Para naman kay Daryl, ang 5 taon ay parang isang mahabang bangungot ng paano kung. Matapos ang gabi ng handaan na iyon, isang balita ang gumising sa kanya kinabukasan, namatay sa atake sa puso ang kanyang ama. Ang biglaang pagkawala nito, kasabay ng bigat ng pamamahala sa hasyenda na ipinasa sa kanya, ay nagpabago sa kanya. Ang dating mapaglarong binata ay naging isang seryosong lalaki, laging abala sa trabaho, ginagamit ang pagod para takasan ang pagsisisi na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Ang alaala ni Rina ay hindi nawala, nanatili itong isang bukas na sugat sa kanyang puso. Isang maulang hapon, napagdesisyonan ni Daryl na bumaba sa bayan. Kailangan niyang bumili ng piyesa para sa isa sa mga traktora nila. Sa halip na utusan ang isa sa kanyang mga tauhan, siya mismo ang nagmaneho. Kailangan niya ng hangin ng pagbabago sa kapaligiran. Ipinark niya ang kanyang pickup malapit sa palengke. Ang amoy ng basang lupa, sariwang isda, at mga gulay ay sumalubong sa kanya. Ang ingay ng mga tindera, ang sigawan ng mga batang naghahabulan sa ulan, ang tunog ng mga tsinelas na lumulusong sa putik, ito ang musika ng ordinaryong buhay, isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Naglalakad siya sa masikip na eskinita ng palengke nang isang eksena ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa ilalim ng kulandong ng isang tindahan ng bigas, may 3 batang magkakasama. Magkakamukha. 2 babae na may parehong laso sa buhok at isang batang lalaki na nakasombrero. Nagtatawanan sila habang pinaghahatsian ang isang supot ng kropek. Napangiti si Daryl. May kung anong kilig siyang naramdaman habang pinagmamasdan ang mga ito. Ang kanilang mga tawa ay tila musika sa gitna ng ingay. Ngunit habang tinititigan niya sila, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pamilyaridad. Ang hugis ng kanilang mga mata, ang kurba ng kanilang mga ngiti may isang bagay na pamilyar. Lumapit siya ng kaunti, nagkunwaring tumitingin sa mga paninda. Doon niya nakita ng mas malinaw ang mukha ng batang lalaki. Sa gilid ng kanang kilay nito, may isang maliit na peklat. Isang peklat na halos kapareho ng peklat na nakuha niya noong bata pa siya, noong nahulog siya sa puno ng mangga. Huminto ang paghinga ni Daryl. Impossible. Nagkataon lang siguro. Pero habang patuloy niyang tinititigan ang 3 bata, ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis. Ang 2 babae, ang isa ay mainunal sa ilalim ng labi, tulad ni Rina. Ang isa naman ay may parehong mapupungay na mata, tulad niya. Isang pigil na sigaw ang gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi imposibleng sila iyon. Ang mundo sa paligid niya ay tila nag-slow motion. Ang mga boses ay humina. Ang tanging nakikita niya ay ang 3 bata. Ang 3 imahe ng isang nakaraang hindi niya makalimutan. Lyra. Lara. Leo. Halika na, mga anak. Titila na ang ulan, isang pamilyar na boses ang tumawag mula sa kabilang tindahan. Napalingon si Daryl. At doon, nakita niya ito. Si Rina. May edad na ng 5 taon, mas payat, at baka sa mukha ang pagod, ngunit siya pa rin iyon. Ang babaeng minahal niya. Ang babaeng nawala sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng duster at may bitbit na bayong ng mga gulay. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang oras ay tuluyang huminto. Nakita ni Daryl ang gulat sa mga mata ni Rina, isang gulat na mabilis na napalitan ng takot. Ang bayong na hawak nito ay biglang nabitawan. Bagsak. Kumalat sa basang semento ang mga kamatis, sibuyas, at talong. Ngunit hindi iyon ang napansin ni Daryl. Isang bagay ang nahulog mula sa loob ng bayong, isang bagay na nakasupot sa plastik. Isang maliit na litrato. Agad na tumakbo ang mga bata papalapit kay Rina. Nanay! Okay ka lang po. Nanay! Ang salitang iyon ay tumama kay Daryl na parang isang sampal. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Si Rina ay may mga anak na.
at hindi lang isa kundi 3. At ang mga batang iyon kamukhang-kamukha niya. Gulat at lito, nagmamadaling pinulot ni Rina ang mga gulay, nanginginig ang mga kamay. Akmang aalis na siya, hihilahin na ang kanyang mga anak, nang gumalaw si Daryl. Parang may sariling isip, humakbang siya palapit. Pinulot niya ang huling bagay na naiwan sa sahig, ang litratong nahulog. Nang tingnan niya ito, gumuho ang kanyang mundo. Ito ay isang luma, kupas na, at medyo lukot na kopya ng isang ultrasound. Sa itaas, may nakasulat na pangalan, Rina Santos. At sa larawan, malinaw na makikita hindi lang isa, hindi lang 2 kundi 3 maliliit na hugis. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay, hawak ang litrato. Tumingin siya kay Rina, na ngayon ay nakatitig sa kanya, ang mga mata ay puno ng mga luhang nagbabadyang bumagsak. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Pero sa kanilang mga mata, isang tanong ang sabay na nabuo, isang katotohanang pareho nilang kinatatakutan at inaasahan. Ang eksena sa palengke ay nag-iwan ng isang malaking bitak sa pader na itinayo ni Rina sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon. Ang pagbabalik ni Daryl ay parang isang bagyo na hindi niya pinaghandaan. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Habang natutulog ang kanyang 3 anghel, nakaupo siya sa labas ng kanilang maliit na bahay, tinitingnan ang mga bituin at iniisip kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi nagtagal, ang kanyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Kinabukasan, isang magarang pickup ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba si Daryl, hindi bilang mayabang na tagapagmana, kundi bilang isang lalaking litong-lito at puno ng pagsisisi ang mga mata. Rina, mag-usap tayo, sabi nito, ang boses ay mahina. Ngunit bago pa man makasagot si Rina, isang trahedya ang naganap. Biglang bumagsak si Leo, ang kanyang bunso, habang naglalaro ito sa kanilang bakuran. Nanginginig ito at sobrang taas ng lagnat. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Daryl ang bata. Dalhin natin siya sa ospital. Ngayon na. Ang dating tensyon sa pagitan nila ay pansamantalang nawala, napalitan ng iisang damdamin, takot para sa bata. Isinakay nila si Leo sa pick-up ni Daryl at mabilis na nagtungo sa pinakamalapit na pribadong ospital. Si Rina, yakap-yakap ang nanginginig na anak, ay tahimik na umiiyak sa tabi ni Daryl. Sa emergency room, mabilis na inasikaso ng mga doktor si Leo. Kinuha ang kanyang blood pressure, tinurukan ng gamot, at isinailalim sa iba't ibang pagsusuri. Si Rina ay paikot-ikot sa labas ng kwarto, ang puso ay parang sasabog sa pag-aalala. Si Daryl naman ay nanatili sa kanyang tabi, hindi umaalis, isang tahimik na presensya na nagbibigay ng suportang hindi niya masabi sa salita. Lumabas ang doktor, ang mukha ay seryoso. Mrs., ang anak niyo po ay may malubhang impeksyon sa dugo. Sepsis. Critical ang kondisyon niya. At based sa blood tests, he has a rare blood type. Kailangan natin siyang masalina ng dugo sa lalong madaling panahon, pero wala kaming supply ng type O negative. Ang mundo ni Rina ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. O negative. Isang pambihirang uri ng dugo. Gagawin ko po ang lahat, Doc, humahagulgol si Rina. Magkano po? Babayaran ko kahit magkano. Hindi pera ang problema, Mrs. Ang supply, malungkot na sabi ng doktor. Unless may kamag-anak kayong may parehong blood type na pwedeng mag-donate ngayon din. Sa tabi ni Rina, tumayo ng tuwid si Daryl. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng pagkalito, ay biglang naging determinado. Humarap siya sa doktor. Ako. Type O negative ako. Napatingin si Rina kay Daryl, gulat na gulat. Ang doktor ay nagtaka rin. Sigurado po kayo, sir. Matatag na sagot ni Daryl. Lumapit siya kay Rina. Ang mga mata niya ay nagtatanong, nagsusumamo. Rina, hayaan mo akong tumulong. Walang ibang pagpipilian si Rina. Tumango siya, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ito na ang sandali ng katotohanan. Agad na dinala si Daryl sa isang silid para kunan ng dugo. Habang nakaupo siya sa upuan, ang karayom ay nakatusok sa kanyang braso, at ang dugo niya ay dahan-dahang dumadaloy papasok sa isang blood bag, hindi niya maiwasang isipin ang lahat. Ang peklat ni Leo. Ang mga mata ni Lara. Ang nunal ni Lyra. Ang ultrasound. Ito na ba ang sagot? Sa kabilang silid, nakatanaw si Rina mula sa salamin ng pinto ng
kung saan nakahiga si Leo, napapaligiran ng mga makina. Ang tunog ng monitor na nagpapakita ng mahinang tibok ng puso ng kanyang anak ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Pagsisisi. Iyon ang nararamdaman niya. Kung sinabi niya lang sana noon, kung hindi lang siya nilamon ng takot at pride, marahil ay hindi sila aabot sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng proseso, lumapit si Daryl kay Rina. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng salitang hindi nila masabi. Salamat, halos pabulong na sabi ni Rina, hindi makatingin sa kanya. Rina, nagsimula si Daryl, ang boses ay nanginginig. Kailangan kong malaman. Anak ko ba sila? Tumingala si Rina, ang mga matay puno ng sakit at pagod. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagtatago, ay wala ng puwang sa harap ng posibleng kamatayan. Tumango siya. Isang mabagal, ngunit malinaw na pag-amin. Napaatras si Daryl, napasandal sa pader, na para bang sinuntok siya sa sikmura. Ang hinala niya ay totoo. 5 taon. 5 taon siyang naging ama nang hindi niya alam. 5 taon niyang pinagkaitan ang sarili niya na makasama ang kanyang mga anak, at pinagkaitan din sila ng isang ama. Ang sakit ng pagsisisi ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pangungulila. Bakit hindi mo sinabi, tanong niya, ang boses ay basag. Dahil duwag ka, sumbat ni Rina, ang galit at sakit na kinimkim niya ng 5 taon ay biglang sumabog. Dahil sa harap ng nanay mo, hinayaan mo lang akong itapon na parang basura. Ano ang aasahan kong gagawin mo kung sinabi kong buntis ako? Itatago mo rin kami, hindi ba? Itatakwil, tulad ng ginawa ng nanay mo. Walang naisagot si Daryl. Dahil alam niyang may katotohanan sa sinabi ni Rina. Ang Daryl 5 taon na ang nakalipas ay duwag na. Sa gitna ng kanilang mapait na pagtatalo, isang nurse ang nagmamadaling lumapit sa kanila, hawak ang isang papel. Sir, ma'am, sabi ng nurse, humihingal. Good news po. The transfusion is working. Nag-stabilize na po si Leo. Nakahinga sila ng maluwag. Ngunit may idinagdag pa ang nurse habang tinitingnan ang papeles na hawak. At sir, lumingon ito kay Daryl. Base po sa chart na pinagsama namin mula sa inyong dalawa at sa bata, may isa pa po kaming nakumpirma. Tumingin ang nurse kay Daryl nang may katiyakan. Sir, ikaw nga po ang match. At base sa chart hindi lang dugo ang tugma. Ang mga salita ng nurse ay naging isang selyo, isang opisyal na kumpirmasyon ng katotohanang matagal nang itinatago ng puso ni Rina at hinahanap ng isip ni Daryl. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, tuluyan nang gumaling si Leo. Ang krisis ay tapos na, ngunit ang pinakamalaking hamon ay ngayon palang magsisimula, ang pagbuo ng isang pamilyang nasira bago pa man ito mabuo. Dinala ni Daryl sina Rina at ang mga bata sa isang maliit na bahay na malapit sa hasyenda, isang bahay na malayo sa mapanuring mata ng kanyang ina. Iginiit niyang doon muna sila tumira habang nagpapalakas si Leo. Sa una, tumanggi si Rina. Ayaw niya ng anumang pabor mula sa kanya. Ngunit nang makita niya ang pagod sa mukha ng kanyang lola at ama, at ang pangangailangan ng mga anak para sa mas komportabling lugar, pumayag siya, pero may kondisyon, pansamantala lang. Ang mga unang araw ay puno ng ilangan. Si Rina ay abala sa pag-aalaga sa mga bata, habang si Daryl ay parang isang dayuhan sa sarili niyang teritoryo, hindi alam kung paano kikilos. Gusto niyang tumulong pero hindi niya alam kung paano. Isang hapon, nakita niyang pinapakain ni Rina ang 3. Pagod na pagod ito. Nagpasya si Daryl na siya naman ang magluto ng hapunan. Pumasok siya sa kusina, confident, at sinubukang lutuin ang paborito niyang adobo. Ang resulta, isang kalamidad. Nasunog ang bawang, hilaw ang manok, at sobrang alat ng sabaw. Nang ilabas niya ito, pinagtawanan siya ng 2 babae. Papa, yoki yan, sabi ni Lara, habang takip ang ilong. Pero si Leo, na nakaupo sa tabi niya, ay kumuha ng kutsara, sumubo at mumiti. Masarap, Papa. Ang simpleng salitang iyon, ang maliit na ngiting iyon, ang nagpabago sa lahat para kay Daryl. Naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman kailanman, ang pagiging isang ama. Mula noon, araw-araw nang sinusubukan ni Daryl na maging bahagi ng buhay nila. Hindi niya ito ipinipilit. Ginagawa niya ito sa maliliit na paraan. Nagpaturo siya sa lola ni Rina kung paano magluto ng adobo ng tama. Inaral niya kung paano magtimpla ng gatas para sa 3.
Siya ang naghahatid at nagsusundo sa kambal sa daycare, at sa gabi, siya ang nagbabasa sa kanila ng kwento hanggang sa makatulog. Pinagmamasdan lang siya ni Rina mula sa malayo. Ang puso niyang matagal nang naging bato ay unti-unting lumalambot. Nakikita niya ang sinseridad sa mga mata ni Daryl. Nakikita niya ang hirap nito na bumawi sa mga nawalang taon. Nakikita niya ang pagmamahal nito para sa mga bata, isang pagmamahal na totoo at hindi mapagkunwari. Isang gabi, naabutan niya si Daryl sa sala, inaayos ang mga sirang laruan ng mga bata. Pagod ito mula sa maghapong trabaho sa hasyenda, ngunit heto pa rin, ginagawa ang isang maliit na bagay para sa kanila. Hindi mo kailangang gawin yan, mahinang sabi ni Rina. Tumingala si Daryl, isang pagod ngunit masayang ngiti ang nasa kanyang labi. Gusto ko. Umupo si Rina sa kabilang dulo ng sopa, pinapanood siya. Daryl, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Itinigil ni Daryl ang ginagawa. Tumingin siya ng diretso kay Rina, ang mga mata ay puno ng emosyon. Gusto kong bumawi, Rina. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong nasaktan kita. Pero gusto kong malaman mo na sa 5 taon na nawala ka, walang araw na hindi kita inisip. Walang araw na hindi ako nagsisi. Yumuko si Rina. Ang mga salitang iyon ay nagpabuhay sa mga damdaming pilit niyang ibinabaon. Wala akong hinihinging kapalit sa lahat ng ito, pagpapatuloy ni Daryl, lumapit ng kaunti sa kanya. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon kahit maliit lang para ipakita sa'yo at sa mga bata na kaya kong maging ama na kailangan nila. Rina, hinding-hindi na ako aalis. Ang kilig. Ang pamilyar na kilig na iyon na akala ni Rina ay tuluyan ng namatay ay biglang bumalik. Ang paraan ng pagtingin ni Daryl, ang sinseridad sa kanyang boses ito ang Daryl na minahal niya noon, pero mas matatag, mas totoo. Hindi siya sumagot. Tumayo siya at naglakad papunta sa kanyang kwarto. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga hindi nasasabing salita ng isang pag-asang dahan-dahang nabubuo. Nang nasa tapat na siya ng pinto ng kanyang silid, huminto siya. Nakatalikod pa rin sa kanya, bumulong siya sa hangin, sapat lang para marinig niya ang sarili niyang pag-amin, ang katotohanang kinatatakutan niyang harapin. Paano kung mahal ko pa rin siya? Ang tanong na iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin sa loob ng ilang linggo. Ang bahay na dati puno ng ilangan ay unti-unting napuno ng tunog ng tawanan, ng mga kwentuhan, at ng dahan-dahang paghilom ng mga sugat. Si Daryl, sa pamamagitan ng tiyaga at walang sawang pagpapakita ng pagmamahal, ay naging kipapa na hindi lang sa salita, kundi sa gawa. At si Rina, kahit pilit niyang itinatago, ay hindi na kayang ikaila sa sarili ang katotohanang ang pag-ibig niya para kay Daryl ay hindi kailanman nawala, nagtago lang ito sa likod ng takot at sakit. Ngunit may isang anino na nananatiling nakabantay sa kanilang nagsisimulang kaligayahan, si Madam Cecilia. Hindi pa nito alam ang tungkol sa mga bata. At alam ni Daryl na kailangan nilang harapin ang ina bago pa man sila tuluyang maging isang buong pamilya. Isang linggo ng umaga, habang nag-aalmusal sila, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumukas ang pinto at bumaba si Madam Cecilia, nakasuot ng eleganteng bestida, ang mukha ay kasing lamig pa rin ang dati. Natigilan ang lahat. Nanigas si Rina sa kanyang kinaupuan, hawak ang kamay ni Leo. Tumayo si Daryl, humarang sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang mag-iina, handang harapin ang bagyo. Naglakad si Madam Cecilia papasok, ang mga mata ay matalim na sinusuri ang bawat sulok ng bahay, hanggang sa tumuon ito sa 3 batang magkakamukha na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ano ang ibig sabihin nito, Daryl? Tanong niya, ang boses ay mababa ngunit puno ng otoridad. Mama, nagsimula si Daryl, ang boses ay matatag. Sila ang mga anak ko. Mga apo ninyo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tiningnan ni Madam Cecilia si Daryl, pagkatapos ay si Rina, na ngayon ay nakayuko, yakap ang mga anak. Ang tingin niya ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Kasama ang babaeng iyan, dinuro niya si Rina. Pagkatapos ng lahat, bumalik ka pa rin sa kanya? At nagkaroon ka pa ng mga bastardo. Huwag niyo silang tawaging ganyan, sigaw ni Daryl, ang galit ay hindi na napigilan. Wala silang kasalanan dito, Mama. Ako ang may kasalanan. At kung hindi ninyo sila kayang tanggapin, kung hindi niyo kayang tanggapin si Rina bilang parte ng buhay ko, mas gugustuhin ko pang iwan ang lahat, ang hasyenda, ang pangalan, ang mana,
para lang makasama sila. Natigilan si Madam Cecilia. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ng kanyang anak ang isang determinasyon na hindi niya kailanman nakita noon. Hindi na ito ang duwag na binatang sunod-sunuran sa kanya. Ito na ay isang ama, isang lalaking handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Dahan-dahan, lumapit si Madam Cecilia sa mga bata. Natakot si Rina, akala niya ay sasaktan nito ang kanyang mga anak. Ngunit sa halip, huminto ang matanda sa harap ni Leo, ang batang kamukhang-kamukha ng kanyang yumaong asawa. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang tigas sa kanyang mukha ay unti-unting natutunaw. Nakita niya ang dugo ng mga Villarin, ang kanyang sariling dugo, sa mukha ng mga inosenteng batang ito. Dahan-dahan, lumuhod si Madam Cecilia, na ikinagulat ng lahat. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng galit at pagmamataas, ay biglang nangilid ang luha. Iniangat niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang pisngi ni Leo. Pagkatapos, sa isang kilos na hindi inaasahan ng lahat, yumuko siya at hinalikan ito sa noo. Isang halik ng pagtanggap. Isang halik ng pagsisisi. Makalipas ang isang taon, sa maliit na simbahan sa kanilang bayan, naganap ang isang kasal. Ang buong barangay ay nandoon. Ang maliit na sari-sari store ni Lola Minda ay pansamantalang nakasara, dahil ang may-ari ay abala sa pag-iyak ng luha ng kaligayahan sa unang hanay ng mga upuan. Habang tumutugtog ang organ, dahan-dahang naglakad si Rina sa aisle, suot ang isang simpleng puting bestida. Sa dulo, naghihintay si Daryl, nakangiti, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngunit ang pinakamagandang tanawin ay ang nasa unahan nila, ang tatlong flower girls at ring bearer na magkakamukha, nakangiti habang naglalakad, dala-dala ang mga bulaklak at singsing na magbubuklod sa kanilang mga magulang. Sa isang tabi, nakaupo si Madam Cecilia, hindi na suot ang kanyang mataray na ekspresyon, kundi isang tunay na ngiti habang pinagmamasdan ang kanyang mga apo. Nang magtagpo si Rina at Daryl sa altar, hinawakan ni Daryl ang kanyang kamay. Bumulong ito, sapat lang para marinig niya. Naaalala mo ba yung gabi sa likod ng bahay? Ngumiti si Rina. Paano ko makakalimutan? Doon nagsimula ang lahat. Ang dilim noon at ang takot, sabi ni Daryl. Pero tingnan mo tayo ngayon. Nasa liwanag na. Sa kanilang pagharap sa pari, naaalala ni Rina ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng pagsubok. Ang nanginginig na kamay na hawak ang pregnancy test. Ang mga mapanghusgang mata sa classroom. Ang kalungkutan sa delivery room. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay mga peklat na lang na nagpapaalala sa kanya kung gaano sila naging katatag. Habang isinusuot ni Daryl ang singsing sa kanyang daliri, ang huling piraso ng kanilang nasirang pamilya ay tuluyan ng nabuo. Ang kanilang halik sa harap ng altar ay hindi na patago, hindi na puno ng takot. Ito ay isang halik na saksi ang lahat, isang halik na ipinagdiriwang, isang halik na nagsasabing sa wakas, umuwi na sila. Paglabas nila ng simbahan, sinalubong sila ng hiyawan at palakpakan. Ang tatlong bata ay tumakbo at yumakap sa kanilang mga binti. Binuhat sila ni Daryl at Rina, isang masayang pamilya sa gitna ng isang masayang komunidad. Minsan, sa buhay, kailangan mong dumaan sa pinakamatinding dilim para mahanap ang pinakatotoong liwanag. Minsan, kailangan mong mawalan para matutunang ang tunay na halaga ng mga bagay na babalik sa iyo. At minsan, ang pag-ibig na akala mo'y wawasak sa'yo, ay siya palang bubuo sa buong pagkatao mo. Sa lahat ng aking minamahal na mambabasa at tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Taos puso akong nagpapasalamat sa bawat sandaling ipinagkaloob ninyo upang samahan si Rina, Daryl, at ang kanilang tatlong anghel sa isang mahaba at masalimuot na paglalakbay. Salamat sa inyong pagsubaybay mula sa unang kabanata, sa halik na puno ng takot sa likod ng bahay, hanggang sa pinakahuling pahina, sa kanilang matamis na tagumpay sa harap ng dambana. Ang inyong presensya, kahit sa katahimikan ng inyong pagbabasa o pakikinig, ang nagbigay buhay sa kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, para bang kasama ninyo akong naging saksi sa lahat. Ramdam na ramdam ko ang bawat patak ng luha ni Rina, ang bigat ng kahihiyan na kanyang pinasan, at ang pambihirang lakas na natagpuan niya sa pagmamahal para sa kanyang mga anak. Naramdaman ko rin ang pagsisisi ni Daryl, ang kanyang katahimikan na puno ng sakit, at ang kanyang dahan-dahang pagbangon upang maging isang amang karapat-dapat sa kanyang pamilya.
Isang hamon ngunit isang malaking kaligayahan na buuin ang kanilang mga karakter, na ipakita ang kanilang mga pagkakamali at, higit sa lahat, ang kanilang kakayahang magbago at magmahal muli. Kung mayroon man akong nais na iwan sa inyong mga puso mula sa kwentong ito, iyon ay ang mensahe ng pag-asa at pagpapatawad. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay may kakayahang maghilom ng kahit na anong sugat. Ito ay tungkol sa katatagan ng isang ina, sa kahalagahan ng pamilya na handang sumalo sa iyo, at sa katotohanang hindi pa huli ang lahat para itama ang isang pagkakamali. At higit sa lahat, ang aral na, gaya ng huling linya ng ating kwento, minsan, kailangan mong mawalan para mahanap ang mas totoo. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga tinig. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang inyong naramdaman? Sino ang karakter na pinakatumatak sa inyo? Aling eksena ang nagpaiyak, nagpakilig, o nagpagalit sa inyo? Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa akin. At kung ang kwento ni Narina at Daryl ay pumukaw sa inyong damdamin, mangyaring ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, upang mas marami pa ang makasama sa ating munting komunidad. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Laging nagpapasalamat. Ang inyong may akda.